Sa mapagpalang yumi po sa bawat isa. Nangangalak po ba tayo? Amen. Amen. Kung nangangalak po tayo, ay inaanyayahan ko po kayo na tumayo at may pagkawayan po muna tayo at batiin po natin ang ating kapatid na may ngiti sa ating lahat. Pangbukasan sa akin sa Hebreo chapter 12 verse 28. Ngunit po sa Hebreo chapter 12 verse 28. Kung nasumpungan na po ng bawat isa ay masabi lang po ng amen at sabay-sabay po natin basahin. Amen. Amen. Sabi po natin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil nabilang na tayo sa kalihan niya na hindi nayayamin. Sambahin natin siya sa karaang kalumod-lumod na may takot at paggalang sa Kanya. Amen. Patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Ano mo po yung pagdaanan natin ay malangin na po tayong tumingin sa Panginoon. At bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Hallelujah. Purihin niyo, Panginoon. Nakilain kayo, Panginoon. Praise the Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa inyo din ito, Panginoon, na muli nagkatipon-tipon kami, Panginoon, para makinig na itong salita, Panginoon, pag-aral, Panginoon. Patuloy po kami humihingi, Panginoon, sa paggabay sa inyo, Panginoon. Sa ngayon, Panginoon, ay matanggap namin ang inyong mensahe, Panginoon. Patuloy niyo nga po, Panginoon, ay paalala sa amin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala kayo, Panginoon. Patuloy po kami humihingi sa inyo, Panginoon, na samahan niyo po kami, Panginoon, na inyong banal na Espiritu, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na makakilos tayo sa lugar na ito, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, napapasalamat po kami, Panginoon, sa isang linggo na nagdaan, Panginoon, na kayo patuloy na nagbigay at lumabay sa bawat isa, Panginoon. At muli, Panginoon, ay narito kami, Panginoon, sa inyong bahay, sa bahay, Panginoon, upang magpuli sa inyo, Panginoon. Manihin kayo, Panginoon. Kailangan po malakina, Panginoon, sa lugar ito, Panginoon. Patuloy niyo po kami, patuloy niyo po, Panginoon, na buksan na kami po sa Panginoon. At po, Panginoon, ang matanggap namin sa lugar ito, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon, na ang ina po namin ang tagumpayan, ang gawain nito, Panginoon. Purihin kayo, Panginoon. Sa inyo po, pinakamataas na papunit ang sangga sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay nanakot po tayo sa pagkakamitan na mawala po tayo ni Brother Vic Serena. Purihin po ang Panginoon. Sino po nagagalak na yung gawin pong ito? Sino pong handa na pong lumapit at umawit sa ating Panginoon? Sige po tayo po yung magsambit na mapuri muna sa ating Diyos. Hallelujah. Bago tayo magsimula sa pag-awit sa Kanya. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Tayo magpasalamat sa Kanya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Jesus, for your mercy and your goodness. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Siya ay nakakawiling purihin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tunay na kami nang hiling magpuri sa inyo, lumapit sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Magalang ang tawa na sa amin sa paglapit sa inyo. So, sa ako, nakakawiling. Wiling, puri sa amin.
namin nararanasan bawat araw, O Diyos. Hallelujah. Dahil lamang sa biyaya at habag niyo, Panginoon. Dahil lamang sa kalakasan na mula sa inyong aming nararanasan, kaya namin nasasabi ang mga bagay na ito. Kaya namin nasasabi kami, Panginoon, ay patuloy nagpapasalamat, Panginoon. At patuloy na nawiwili, Panginoon, na magpuri sa inyo, na lumapit sa inyo sa Espiritu at Totohanan, O Diyos. Hindi man po namin maunawaan, hindi man po naunawaan ng iba, Panginoon, ang aming damdamin, Panginoon, sa tuwing kami lumalapit sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Ngunit patuloy niyo ipinararanas sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Ang kakaibang kagalakan, O Diyos, na mamalagi sa inyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Hayaan niyo magpuri ang bawat isa sa aming Panginoon. Hayaan niyo magpuri kami sa inyo, Panginoon. At malugod po kayo sa aming awit, Panginoon, ngayong gabing ito. Naniniwala kami na may gagawin kayo, O Diyos. May gagawin kayo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa pamamalagi namin sa inyong kalooban, Panginoon Jesus. Salamat po sa inyo. Kawitan natin ang Panginoon. Let us describe how good He is. Let us describe Him. Let us tell the world who He is. Kung sino ang Diyos na ating paglilingkuran. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Kawitan natin ang Diyos. He is the Prince of Peace. He is our Counselor. Hallelujah. So, isa po. Hallelujah. Prince of Peace. You are our Counselor.
mapuring pagsamba. Hallelujah. Purihin kayo, aking Panginoon. Purihin po kayo, aking Diyos. Sige po tayo magpasalamat muna sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, O Diyos. Thank you, Jesus, for your mercy. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Salamat sa inyong habag, sa inyong biyaya. Hallelujah. Sa kalakasan, salamat po sa inyo. Salamat po sa inyong mga salita. You continuously encourages us every day, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa awan niyo. Salamat po sa gabay bawat araw. Hallelujah. Salamat po, kami po'y nakakapagpatuloy sa pananampalataya, Panginoon. Patuloy kami sumasampalataya sa inyo. Patuloy kami nagpapasalamat sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sa inyong lahat ang papurit at samba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. At bago po natin tawagin yung mga sasalita ay pwede po bang pakinggan natin yung katabi natin? Di ba, ang ganda at bako po ng mga katabi natin? Amen. Pwede po masabihin natin sa katabi natin ay matingin, papunta na tayo sa exciting part. Amen. Patuloy po tayong ma-excite at mangalak sa makikinig sa salita ng Diyos. At ngayon po ay tinatawagan ko na po si Brother Ivan Castro para po sa Word of God. Please. Amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Sa mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Muli, gagalak po ako na muli pong magamit ng ating Panginoon sa kanyang gawain dito po sa Door of Faith Church, Luchu. Salamat sa Diyos, sa pribileyo. At muli po, salamat sa Panginoon at idinako muli tayo ng Panginoon dito upang mag-aral at matuto sa Kanya. Amen po? Amen. Hallelujah. Handa na po ba bawat isa? Amen. Amen. Purihin ng Diyos at salamat sa Diyos. At tayo po ay tumayo. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga bandang na kasulatan. Dito po tayo sa Aklat ng Job, chapter 28, verse 28. Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng takot sa ating Diyos. Amen po? Amen. At basahin po natin sa Job, chapter 28, verse 28. Sabi po dito, pag nasumpungan na po, magsabi ng Amen? Amen. Amen. Sabi po dito, basahin po sa 28, pagkatapos sinabi niya sa mga tao, ang pagkatakot sa Panginoon at paglayo sa kasamaan ay karunungan at kaunawaan. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Tayo po muna ay manalangin, hingi tayo ng pagtubay at pagsama ng banal Espiritu sa atin sa gabi ito, sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Ama namin Diyos na mabuti, purihin kayo, Panginoon. Sa gabing ito, kayo po, Panginoon, ang may likha ng langit at lupa. Kayo po, Panginoon, ang nakakakita sa lahat, O Diyos. Hallelujah. Nawa, O Diyos, sa gabing ito, samahan niyo kami, Panginoon, muli, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pinagtipon-tipon niyo, Panginoon, upang mag-aral ng inyong salita, Panginoon. Upang kami ay lubos na matuto, O Diyos, sa inyo, Panginoon. Nang lubos namin kayong makilala, Panginoon, sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, ako na inyong lingkod, Panginoon, ay bigyan niyo po, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, at maihayag lamang, Panginoon, yung mensahe, Panginoon, na nais niyo, Panginoon, iabot sa amin sa gabi ito, O Diyos. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, at pag-iisip, Panginoon, na maging handa kami, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita, Panginoon. Amen.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At nawa, Panginoon, kung may nakikita pa man kayo, Panginoon, na bahid karumihan, Panginoon, patawarin niyo kami, Panginoon. Pakalinisin niyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Inanyahan namin, Panginoon, ang inyong banal Espiritu, Panginoon, na gumit na sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nang sa ganon, maunawaan namin ang bawat mensahe, Panginoon, na mahahayag sa gabing ito, Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong papuri at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At salamat sa Panginoon. Ang pag-aaralan po natin yung ang kahalagahan ng pagkatakot sa Diyos. Hallelujah. Kailangan po talaga na may takot po tayo sa Diyos. Amen po? At talagang sinusunod natin yung kanyang mga nais, yung kalooban po ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen po? Buksan po natin sa Kawikaan. Sabi po dito sa Kawikaan 16, verse 6. Kawikaan chapter 16, verse 6. Sabi po dito, kung minamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, malalayo tayo sa kasamaan. Amen. Salamat po sa Panginoon. At sabi po doon, kung may takot daw po tayo sa Panginoon, ay ilalayo niya po tayo sa kasamaan. Amen po. Kasi po, kung gagawin natin yan, ay malalaman po natin yung kalugod-lugod po sa paningin ng Panginoon. At talagang bibigyan niya po tayo ng karunungan. Karunungan po na malalaman natin yung nais ng Panginoon sa atin, yung kalooban niya. At bibigyan niya po tayo ng talagang katalinuhan, karunungan sa kanyang mga salita. Amen po. Talagang mapalad tayo. Mapalad daw po tayo kung may takot po pala tayo sa ating Diyos. Amen? Kasi po sabi doon sa Salmo chapter 112 verse 1 to 7, sabi po doon, Salmo Salmo 112 mula sa 1 hanggang 7. Sabi po dito, purihin ang Panginoon, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at masayang sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Yayaman ang kanyang sambahayan at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Kahit sa kadiliman, taglay pa rin ang liwanag ng taong namumuhay ng matuwid at puno ng kabutihan, kahabagan at katuwiran. Pagpapalain ang taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanap buhay. Tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan at ang matutuwid ay maalala magpakailanman. Sa 7 po, hindi siya matatakot sa masamang balita dahil buong puso na sa Panginoon nagtitiwala. Amen? Salamat sa Panginoon. Di ba po napakalinaw po ng salita ng Diyos po na kung may takot talaga tayo sa Diyos ay magkakaroon po tayo ng karunungan. Gaya po ng sinabi sa kanyang mga salita. Amen po? Talagang kailangan po talaga natin na matutunan yung salita ng Panginoon. Talagang naisin natin na talagang magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Amen po? At talagang magkaroon tayo bibigyan tayo ng kaunawaan at takot sa ating Panginoon. Amen po? At salamat sa Diyos, sabi din po sa Salmo chapter 111, atras lang po tayo. Sabi po dyan sa 111 verse 10, sabi po dito, ang pagkatakot sa Panginoon ang pinagsisimulan ng karunungan.
lahat ng sumusunod sa mga utos ay may mabuting pangunawa. Purihin siya magpakailanman. Amen po. Di ba po, napakalinaw po ng salita ng Diyos? Kaya, nawa po ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng pagkatakot sa ating Diyos. Gaya po ng Amen. Gaya po di po ba nasabi po dito sa Salmo chapter 111, ang pagkatakot sa Panginoon ay pinagmumulan ng karunungan. Lahat ng sumusunod sa kanyang mga utos ay may mabubuting pangunawa. Amen? Purihin siya magpakailanman. Ayun, kaya po nawa po ang bawat isa sa atin ay talagang magkaroon ng pagkatakot sa ating Panginoon. Amen po. Salamat sa Panginoon. Gaya po ng sinasabi po sa atin ng mga magulang po natin, ng mga bata tayo, di po ba? Laging sinasabi ng ating mga magulang, laging panalangin nila sa atin, magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Bakit po? Dahil nakikita po ng mga magulang natin na kung may takot tayo sa Diyos, hindi tayo gagawa ng kasamaan, hindi tayo magkakasala sa ating Diyos. Amen po. Salamat sa Panginoon. Kaya talagang nawa magkaroon po tayo ng takot sa ating Diyos. Tama naman po kasi yung sabi nila, di ba, na ang mga bata po talaga, pag may takot sa Diyos, di ba, hindi sila nakakapagsinungaling, hindi sila nakakapagsalita ng pagmumura, ganun po. Talagang hindi sila lalaban sa mga matatanda, hindi sila makikipag-away, ganun po. Kaya salamat sa Panginoon na nalalaman natin yung kahalagahan ng pagkatakot sa Panginoon. Amen? At sabi din po dito sa Kawikaan chapter 19 verse 23. Kawikaan chapter 19 verse 23. Ayun. Sabi po dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagdudulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. Amen po. Salamat sa Diyos. Nakakatuwa dahil po sa karamihan dito sa DFC Luchu ay mga kabataan pa lang. Amen po. May mga elders pero mas po talaga yung mga kabataan dito. At salamat sa Diyos, ang bawat isa po ay nagnanasa po na lubos pong makilala at maranasan ng Panginoon. Kasi po nung ako ganyang mga edad ay nasa pagtitipon din naman po. Pero sa inuman nga lang po talaga. Kaya salamat sa Panginoon. Malamang yung mga elders din po dito, ganun din yung Pero salamat sa Panginoon, nandito tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Mabuting bagay po yun. Kasi sa mga oras na to, siguro kung hindi ako nandito sa Taiwan, hindi ko nakilala ang Panginoon. Yun nga, nasa pagtitipon ako, lasing na siguro. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Siguro talagang may plano po talaga ang Panginoon po sa atin. Amen po. Kaya salamat sa Kanya. Maging nakakahiyaman talaga sabihin, pero taliwas talaga yung mga ginagawa natin noon nung hindi tayo nakakilala sa Panginoon. Amen po. Tayo po ngayon, napakapalad natin kasi narito tayo at handa tayong mag-aral, makinig po ng salita at banal na salita ng ating Panginoon. Amen po. Talagang alam natin yung salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Amen po. Gaya po nung sinabi ng Panginoon sa Lucas chapter 11 verse 28. May sinabi po si Jesus dito na para sa atin, kaya napakapalad natin na hindi natin inuuna yung mga bagay dito sa mundo, pero inuuna natin yung mag-aral, makinig ng kanyang mga salita. Sabi po dito sa Lucas chapter 11 verse 28, pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen? Salamat sa Panginoon. Totoo naman po na napapalad natin at ang bawat isa dito ay hindi nagkamali
sa mga kabataan at sa mga elders, amen po, hindi po tayo nagkamali na pinili natin na pumarito kaysa po sa magpahinga, mamasyal, amen, manood, maglaro ng kung ano-ano na hindi po nakakalugod sa Panginoon. Amen. Yung magbisyo, mag-inom, amen. Nandito tayo upang makilala natin ang Panginoon. Nag-aaral tayo ng kanyang mga salita. At talagang nagnanasa tayo na matuto pa ng higit at makilala ang ating Panginoon. Amen po. Dahil ito pong sa bawat isa sa atin, isa itong pagpapala. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At napakahalaga po na alam natin ang salita ng Diyos. Kasi malalaman po natin talaga yung kalooban ng Diyos. Kung wala po tayong pagkaalam sa kanyang salita, ay wala tayong kwenta. Amen po. Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa na walang pagkaalam sa Panginoon, sa salita ng Panginoon ay sinasabi ng salita ng Diyos ay mangmang. Sinasabi po ng salita ng Diyos, ang walang pagkaalam sa kanyang salita ay mangmang. Amen po. Kaya salamat sa Diyos, bilang tayong mga nakakilala sa Kanya ay napakapalad natin. Amen po. Salamat sa Diyos. Ang taong walang alam sa kasulatan ay madali din pong matukso ng kaaway. Amen po. Kaya kailangan po na katulad ng ginagawa natin, kailangan po na nakikinig tayo, nagbabasa po talaga tayo ng Bible, at syempre po dapat sinusunod natin ito. Kasi po, dito talagang, katulad na sinabi ko, dito po makikilala natin ang Diyos at malalaman po natin yung kalooban niya. Maging yung mga tama at mali nating mga desisyon sa buhay. Amen po? Ang salita po kasi ng Diyos, ang Bible po, binigay po sa atin ng Diyos bilang gabay. Bilang, ayun po, gabay po sa atin para po tayo magtagumpay sa buhay. Sabi po sa Joshua 1:8, di po ba? Sabi po dito sa Joshua 1:8, basahin po natin. Hallelujah. Amen po. Sabi po dito sa Joshua 1:8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen? Tunay naman po na may katiyakan naman po talaga tayo. Dahil ang Bible po ay instruction po natin. Binigay po sa atin yan ng Panginoon upang makapamuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen po? Napakabuti po ng Panginoon. At yun nga po, binigay po sa atin yan ng Panginoon upang makamit po natin yung buhay na walang hanggan na kapiling natin ng ating Diyos Ama. Amen po? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At pansin niyo po, mula po nung nakinig tayo ng salita ng Diyos at naunawaan natin ito, may pagbabago po sa atin. Amen po ba? Nawala po yung dati nating mga ginagawa, yung mga pag-uugali nating magaspang, yung, di ba? Nung araw talagang ako maano po ako talagang ano na yung pananalita ko yung mura, talagang ang ano ko po magmura. Kahit sa mga kapatid ko, talagang kung murahin ko sila noon nung di ako nakakilala sa Panginoon, talagang siguro kung hindi yun nawala sa akin. Amen po. Salamat sa Diyos at talagang naunawaan ko yung salita niya, yung talagang nais ng Panginoon sa akin at talagang sa bawat isa sa atin. Amen po. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Kung hindi po kasi talaga natin alam yung salita ng Diyos, ay talagang mapapahamak talaga tayo po. Sabi nga po sa Hosea, sa Hosea 4:6, sabi po doon, sige po, hanapin niyo po. Sa Hosea chapter 4 verse 6. Amen. Sabi po dito sa Hosea chapter 4 verse 6,
Napapahamak ang aking mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Amen po? Dahil wala po tayong alam sa salita ng Diyos, di po ba? Napapahamak daw po tayo. At salamat sa Diyos dahil nga po yun, wala tayong alam sa salita ng Diyos at hindi natin nakikilala ang Diyos, ay madali po tayong matukso ng gawa ng kaaway. Lalo po sa panahon ngayon, napakasarap po ng offer po ng kaaway sa mundong ito. Di po ba? Di po natin alam na nasa kapahamakan na pala tayo. Amen? Di ba po nung hindi po natin alam yung salita ng Diyos noon po, yung katawan pala natin, di natin alam na yun pala po ay templo ng Diyos. Yan po ay templo ng banal na Espiritu. Amen po? Tayo naman po, dahil hindi natin alam, ano po yung ginagawa natin? Nagbibisyo po tayo. Dinudumihan po natin, sinisira natin. Amen? At ang ginagawa natin, yung karamihan sa iba, yung mga nakikita natin, yung katulad na sa mahal na araw sa Pilipinas, di mo ba yung mga Katoliko, ganun. Sinusugatan nila yung kanilang mga katawan, which is, ayaw po ng Diyos yun. Hindi po kasi nila alam na yung katawan po talaga natin, binigay sa atin to, upang maging banal na templo ng ating banal na Espiritu. Pero ano po yung ginagawa natin? Sinisira po natin ito. Nagbibisyo tayo, dinudumihan natin. Amen? Naglalasing, nagsisigarilyo, di po ba? Gumagamit ng bawal na gamot, ganun. Yung pakikipag-away, ayun nga, nakikipagsuntukan, ganun. Nagmumura, amen po? Talagang ayaw po ng Panginoon yon. Talagang ginagawa natin yan, dinudumihan natin yung ating banal na templo. At nandun din yung iba talagang nagpapa-sex change, ganyan, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, nakikipagtalik sa kapwa babae, which is na marumi. Ayaw po ng Panginoon yon. Bawal po yun. Amen po. Salamat sa Diyos. Masama po yun sa Diyos. Kaya marahil po noon nagagawa natin yan dahil hindi natin nakikilala ang Panginoon at talagang wala tayong pagkaalam sa Kanyang salita. Amen? Madali tayong matukso at gumawa ng mga masama. Pero ang salita po ng Diyos, pag nalaman natin, makakapagtagumpay po tayo sa tukso, sa offer po ng mundong ito, kung si Lord po ay nasa buhay natin. Siya po yung maghahari sa buhay natin. Amen po? At siya po yung mangunguna sa buhay natin. Lahat po ng ginagawa natin ay sinasabi natin sa Kanya. Ipinapaalam natin sa Kanya. Amen? Sa paggising natin sa umaga, papasok tayo sa school or magtatrabaho tayo, Lord, samahan niyo po ako. Ito po yung gagawin ko. Papasok na po ako sa paaralan. Salamat, Panginoon, at ginising niyo ako. Panginoon, sa inyo ko po pinapagkatiwala ang buhay ko. Amen? Salamat sa Panginoon na talagang ibigay natin sa Kanya upang talagang makaharap tayo sa ating Diyos. Amen po? Salamat sa Diyos. Maging sa iniisip po natin, dapat alam po natin kung nagbibigay po ba ng kalugudan sa Panginoon. Karapat dapat po ba yung gagawin natin sa Kanyang harapan. Amen po? Hindi po ba natin masasaktan po yung banal na Espiritu, yung ginagawa natin na hindi kalugod-lugod sa Kanya? Hindi po ba natin kaya nasasaktan yung banal na Espiritu? Minsan po ba naisip natin yon? Kamusta kaya yung banal na Espiritu na nasa atin? Hindi ba natin siya nasasaktan? Amen? Kaya salamat sa Panginoon, kailangan talaga na maghingi tayo ng gabay sa Kanya. At napakabuting bagay po na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Ang Bible po, para talagang mailayo tayo sa kasalanan. Amen po? Hallelujah. Sabi ko nga po noon,
na di natin kayang mapagtagumpayan po yung kasalanan ng kaaway kung wala tayong alam sa Bible. Amen? Hindi natin malalaman yung tama at mali at kalooban ng Panginoon. May Bible character po na ang pangalan po ay Jose. Si Joseph the Dreamer. Amen? Si Jose po ay pinagtagumpay ng Panginoon dahil sumasa kanya po ang Panginoon. Alam niya po yung tama at mali at ayaw niya pong magkasala sa Panginoon. Hallelujah. Basahin po natin yun dito sa Genesis chapter 39, verse 7 to 12. Sa Genesis po, Genesis 39, 7 to 12. Amen? Basahin ko po, sabi po dito, hindi nagtagal, nagkagusto sa asawa ng kanyang hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arihan. Kaya hindi po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat, maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. Kahit araw-araw pang pang-aakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipan sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, sipingan mo ako. Pero tumakbo palabas ng bahay si Jose at naiwan ang damit panlabas niya na hawak ng babae. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon. Ayun po, no? Napakabuti po ng Panginoon. Ayaw po ni Jose na magkasala sa ating Diyos. Amen po? Kaya ano pong ginawa niya? Tumanggi po siya, di po ba? Tumanggi po siya sa tukso ng babae. Kaya anong ginawa niya? Tumakbo po siya. Kasi po talagang si Jose may takot po talaga kasi siya sa Diyos eh. Di po ba? Sabi dun sa niya dun sa pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya hindi po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambayan ito. Ipinagkatiwala niya lahat sa akin, maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ng amo ko at magkasala sa Diyos. Amen po. Sinabi niya doon, hindi ko po magagawang pagtaksilan ng amo ko at magkasala sa Diyos. Amen po. Salamat sa Panginoon. Ayaw po ni Jose na talagang magkasala sa Panginoon at bukod pa doon sa amo niya po. Amen po. Ayaw niya po magkasala sa Diyos. Kaya po, tumanggi po siya sa tukso. Amen po. Kaya tayo po, bilang mga mananampalataya, nakakilala na sa ating Panginoon, matuto din po tayong humindi, matuto tayong tumanggi, maiiwasan po natin ang tukso kung lalayuan po natin yon. Amen po. Huwag tayong padadaig sa tukso. Kaya mag-ingat tayo, lalo na sa pakikisamahan natin. Amen po. Sabi nga din po sa kasulatan ng Panginoon sa Kawikaan chapter 1 verse 10. Basahin po natin. Hallelujah. Kawikaan
chapter 1 verse 10. Sabi po doon, anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Amen po. Huwag daw po tayong padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Yung mga ginagawa nila ay alam natin na hindi sa Panginoon. Amen po. Huwag tayong papadala sa mga tukso nila. Amen po ba? At salamat sa Panginoon. Naalala ko po nung patotoo ko lang din po. Naalala ko nung nasa dating company po ako sa Pingtong. May mga kasama na ako doon talagang although nakikiano po ako sa kanila, pagkaibigan, pero yung ginagawa nila is hindi talaga sa Panginoon. Minsan niyaya nila ako na pumunta sa Bahay Aliwan. Amen. At sinabi nila doon na pupunta sila doon, sasama ako at sabi nila doon na sabi po nila doon na magbabayad daw kami ng 1.5 at makakagalaw na ng babae. Amen. Yun, dahil nga nakakilala na ako sa Panginoon, alam ko na yung tama at mali, hindi po ako sumama. Ang ginawa ko po, tumalikod ako, iniwan ko sila. Which is talagang, hindi naman po kasi tama yun, na gagawin ko pa yun na alam ko na yung ayaw ng Panginoon. Amen po. Although, yung mga panahon na nagagawa ko din yun, yung pumupunta sa mga bahay, haliwan, ganun. Pero salamat sa Diyos, ngayon, pinaalam sa akin ng Panginoon na ayaw pala ng Panginoon yun. Amen po. Dapat talaga tayo na magkaroon ng takot sa ating Panginoon po. Salamat sa Diyos. At yun nga po, no? Kasi po pag sumama po tayo sa kanila, tumikim po tayo, sumubok tayo, akala po natin na okay lang. Tumikim tayo, alam mo, konti lang, pero pag nagtagal, kunwari sa alak, tinagayan ka, isa lang, mamaya, umupo ka na. Isa na lang, mamaya, hanggang sa lasing ka na, hanggang sa nakikipag-away ka na sa kanila. Amen po. Hindi po yun, pag tumigil tayo na hindi natin alam na nakapasok na pala yung kaaway. Amen po. Yun nga po, dapat talaga na tayo po yung lalayo sa mga tukso. Kaya napakahalaga po na alam natin yung salita ng Diyos. Pag po kasi talagang sumubok tayo, akala mo na ayos lang, pero di mo po alam na nadaya ka na pala ng kaaway. Bumagsak na pala tayo sa pagkakasala. Dapat po talaga natin tandaan na tayo yung lalayo sa tukso. Hindi naman po kasi yung tukso yung lalayo eh. Di po ba? Tayo ang dapat na lumayo. Amen po? Kaya napakahalaga po na magkaroon tayo ng takot sa Diyos para di talaga tayo matalo po ng tukso, ng alok ng sanlibutan ito. Amen po? Mapagtatagumpayan po natin yung tawag ng laman, ang tukso po, na nagmumula sa masamang hangarin din po ng ating laman, kung tayo ay lumalapit sa Panginoon, kung tayo lumalakad sa Kanyang katuwiran, kung tayo ay may takot sa Diyos. Amen po? Salamat sa Panginoon na nawa ang bawat isa ay maunawaan yung mga nais po ng ibigay sa atin ng Panginoon sa gabi nito, na magkaroon tayo ng takot sa Kanya, na mamuhay tayo na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. At yun nga po, no, palagi tayong humingi ng paggabay niya, manalangin tayo, at kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, na kailangan po talaga na nagbabasa tayo ng Bible. Alam natin yung Kanyang mga salita. Amen po, para hindi tayo
hindi tayo matalo ng kaaway dito sa mundong ito. Amen po. Nawa po yung bawat isa dito, lalo na yung mga kabataan. Amen. Marahil yung mga kabataan, hindi pa talaga nila lubos na maunawaan, at yung mga kabataan po ngayon talagang alam natin, mapupusok, di po ba? Meron mga kabataan pa lang na naging nabuntis na, naging ina na, pero iniwan sila ng kanilang mga nung nakabuntis sa kanila. Which is nakakaawa po yun. Kasi yung mga kabataan, hindi nila alam yung salita ng Diyos. Wala silang pagkaalam sa nais po ng Panginoon. Hindi po nila alam na masama po yung pakikipagtalik sa hindi nila asawa, sa hindi sila kasal. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon, nawa po ang bawat isa ay magnasa pa na makarinig at matuto ng kanyang mga salita. Amen po. Salamat sa Diyos, at may silang po yung pinag-aaralan natin, at salamat sa Panginoon sa pribileyo na magamit sa kanyang gawain. Salamat sa Diyos, at yun lang po. Salamat sa Panginoon. Purihin na po ang Diyos. Hallelujah. Inabalik ko na po sa ayos. Sige po, tumayo po tayo para sa pangbukas ng panalangin. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat. Hallelujah. Ama naming Diyos na dakila at tapat sa aming mga buhay. Patuloy kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salitang nakawagit ngayong gabi nito, Panginoon. Patuloy na magrema sa aming mga puso't isipan kung ano man po yung mga yun, Panginoon. Maintindihan namin, Panginoon, magawa namin, malakaran namin kung ano lamang inyong gusto para sa aming mga buhay. Bigyan niyo po sa amin, Panginoon, ang mga katuruan, Panginoon, na hindi namin maintindihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong anak na ginamit. Patuloy niyo siyang pagpalain, Panginoon, hindi lamang po dito sa lugar ng Taiwan, kundi sa kanyang sampunang kanyang pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy niyo siyang gamitin sa lahat ng inyong gawain, Panginoon. Ayon lamang sa inyong kalooban. Kaya din naman, Panginoon, kami, pag-ingatan niyo kami, Panginoon, kung paano niyo kami pinag-ingatan papunta dito, gayon din sa aming pag-uwi, Panginoon. Maraming salamat po. Kayo ang maitaas, maidakila sa aming mga buhay. Ito po kami sa panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.